Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na may mapansin ang kapatid ni Nam Gang-hyu na babae sa ating bida at kay Wheon, ay napasabi na lamang ito na madami pang kailangan na pag-aralan si Jang Ki-rin patungkol sa pag-uugali ng isang babae. Makalipas naman ng ilang araw, sa lugar ng Gold Deity Competition, ay napasabi si Wheon na ang mga head cook ng Jade Sea Pavilion at ang Northern Flower Crimson Moons Pavilion ay hindi sila mahihirapan na kumbansihin, ngunit hindi nila alam kung magiging ayos lamang ba sa head cook ng Clear Moon Pavilion na si Lee Taegang dahil sa isa ito sa magiging hurado sa kompetisyon. Nang bigla naman na nagsalita ang isang bata at sinabi na alam ng lahat na ang head cook ng Clear Moon Pavilion at ng Northern Flower Crimson Moon Pavilion ay malapit sa isa't isa, at maaari ka lamang na manalo kung mayroon kang suporta ng dalawa sa kahit alinman sa tatlo. Sabi din ng kapatid nito na sa papaano sila makakasigurado na si head cook Lee Taegang ay hindi gagawa ng kahit na anong kalokohan sa kompetisyon. Sinabihan naman sila ni Nam Gang-hyu na walang saysay ang pag-aalala nila para sa ganong klaseng mga bagay. Matapos ay tinanong naman ni Wheon si Woon-chan na kung handa na ba ito para sa parating niyang pagsubok sa kompetisyon, na malakas at masigla naman itong sinang-ayunan. Sabi nito na kahit ano pa man ang sabihin ng iba, ay kumpiyansa siya sa kanyang paraan ng pagluluto, matapos ay agad naman na itong nagpunta sa kompetisyon kaya naman ay masaya siyang sinabihan ng lahat na galingan nito, at makakaya niyang manalo dito. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman na nag-umpisa ang paligsahan at agad na kumilos si Woon-chan sa kanyang pagluluto, at hindi din nagtagal nang matapos ang oras na ibinigay sa kanila ay dinala ng mga ito ang kanilang mga putahing inihanda upang mahusgahan. Nang matapos naman ang pagpapasa ng mga inihanda ng lahat ng mga kalahok, ay nagumpisa naman ang mga hurado sa kanilang gagawing paghuhusga sa kanilang mga niluto, at sa nangyari ay nagawa naman na makapasok ni Woon-chan para sa mga iilang napiling finalist. Matapos ng pangyayari sa unang round ng patimpalak, ay kinausap naman ng bata si Wheon at sinabi na ang huling resulta ay ilalabas na, at labis na siyang kinakabahan para sa mga mangyayari. Sinabihan naman siya ni Wheon na wala itong dapat na ikabahala, dahil sa nakakasigurado siya na mananalo ang kanilang magaling na si Cook Kang. Sa isip nito na mas mainam sana kung nandito si Jang Ki-rin upang suportahan ng personal si Woon-chan, ngunit nagtataka naman siya kung bakit bigla na lamang siyang pinatawag ng gobyerno kaninang umaga. Sa harapan naman ay agad naman na pinalapit ang lahat ng mga natitirang kalahok sa harapan ng tatlong head cook, matapos ay isa-isa nilang sinuri ang kanilang mga huling inihanda para sa kanila. Nang bigla naman na bumulong ang isang hurado sa katabi nito at sinabihan na babawi ito sa susunod na may nais itong kahit na ano sa kanya, na masaya naman siyang sinagot ng isa at sinabi na hindi na nito pa kailangan na gawin ang bagay na iyon. Matapos ng ilang sandali ay nagtungo naman ang isang hurado sa harapan ng mga kalahok upang mag-anunsyo. Sabi nito na ang resulta ng ginawang paglalaban ay malalaman na nilang lahat. At ang mga nanalo para sa Gold Deity Competition ay ang mga sumusunod. Ang Clear Moon Pavilion Swangjeon, Cloud Pavilions Lee Byuk-soo, ang Northern Flower Crimson Moon Pavilions na si Han So-yi, at ang panghuli ay ang Storm Inns Kang Woon-chan. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga kasamahan ng binata sa pagkakaanunsyo nito bilang isa sa mga nanalo, na maging si Woon-chan ay hindi din makapaniwala dahil sa nagawa nga niya ito. Kaya naman ay naiiyak itong napapabulong at sinasabi ang pangalan ni Jang Ki-rin dahil sa nanalo na sila. Nang bigla naman na nagsalita ang nag-anunsyo na may biglaang diskusyon ang nangyari sa kanilang mga pagpapasya kanina lamang. At ito ay patungkol kay Storm Inns Kang Woon-chan. Dahil ito sa pagrepresente niya ng isang simpleng pagkain lamang, at ang pagkain na iyon ay maaring gawin ng kahit na sinuman. At hindi ito naaayon sa kalidad na mayroon ng Gold Deity Cook Competition, at masaya itong napapasabi na mukhang minalas ang representante ng Storm Inn sa pagkakataon na ito, ngunit pinag-uusapan pa din naman nila ang patungkol dito kung talaga ba nakarapat dapat siyang manalo o hindi. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang binata sa pagkakarinig niyang iyon. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang binata dahil sa ginagawa na naman siya nito ng paninirang puri. Ngunit binigyan lamang siya nito ng nakakalokong ngiti, nang bigla naman na may nagsalita sa kabilang banda at sinabi na iba ang kanyang opinyon sa bagay na ito. Sa nangyari ay napalingon naman dito ang head cook at tinanong na kung sino ang naglakas ng loob na kontrahin siya.
Nang bigla naman itong nabigla, dahil sa ang nasa kanyang harapan, ay ang kilalang si Imperial Supreme Cook na si Yung Hwasong. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa paligid dahil sa hindi nila inaasahan na ang kagaya nito ay magtutungo sa lugar na ito, at sinasabi na nagtataglay ito ng cooking skills na kagaya ng isang Diyos. Sa nangyari ay agad naman na nagbigay galang ang mga ito sa taong dumating, at napasabi na hindi nila inaasahan na ang isang Imperial Supreme Cook ay magtutungo ito sa isang maliit na kompetisyon na kagaya nito. Sumagot naman ito at sinabi na napadaan lamang siya dito dahil sa mayroon siyang pinuntahan sa di kalayuan, ngunit ang kalidad ng Gold Deity Competition ay hindi maganda, dahil ang niluto ni Cook Kang ay gawa mula sa kamanghamanghang mga sangkap at sa hindi kapani-paniwalang kakayahan, at mas nakakamangha pa para sa kanya na nagawa nitong makagawa ng ganitong klase ng mga panlasa gamit lamang ang mga normal na mga putahe. Dagdag pa nito na sabi kay Wun Chan na sa lahat ng mga pagkain na inihanda dito, ay ang kanyang mga luto ay ang mas masarap kumpara sa lahat, at ang kahit na anong normal na nagagawang espesyal ay higit pa sa sapat para sa kalidad ng kompetisyon na ito, at tinanong kung anong masasabi ng mga hurado sa kanyang mga nasabi. Sa nangyari ay masaya naman na sinabi ng isa na tama ito sa kanyang mga sinabi at sa tingin niya ay mukhang nakagawa siya ng pagkakamali. Dahil dito ay galit naman itong sinang-ayunan na lamang ng isang head cook, matapos ay agad naman na pinuntahan siya ng mga kasamahan nito at nagsaya. Sa lugar naman ng Storm Inn ay napasabi ang ating bida pagdating niya dito na mukhang wala pa ang mga tao sa lugar na ito. Nang bigla naman itong napasabi na hindi niya inaasahan na ipapatawag siya ng gobyerno sa araw mismo ng kompetisyon na sinalihan ni Wun Chan, at upang maialis ng mga ito ang kanilang mga sarili kaugnay sa pagkakaantala ng kanilang pagnenegosyo, ay pinapunta siya doon, sinayang ang kanyang oras at nagawang pahirapan sa madaming proseso pagdating sa mga dokumento, at dumating pa sa punto na sinabihan siya na isuko na lamang ang Storm Inn at umalis na lang sa Hangzhou. Sabi pa nito na hindi siya makapaniwala na hindi niya nakikita ang kung ano ang ginagawa ngayon ni Wun Chan at labis siyang nalulungkot para sa bagay na iyon. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may mga biglaan na lamang na pumasok. At ito ay sila Wun Chan at agad siya nitong niyakap, dahil dito ay tinanong naman siya ng ating bida na kung naging maganda ba ang resulta ng kanyang kompetisyon, na mayabang naman na sinabi nito na sa tingin niya ay maswerte lamang siya dahil sa pagdating ng Imperial Supreme Cook sa lugar. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na kahit na maswerte sila dahil sa pagdating ng Imperial Supreme Cook sa lugar, ay napaka-imposible na hindi siya manalo dahil sa totoong magaling ito. Matapos ay sinabihan niya ito na siya mismo ang nagpanalo sa kanya, na nahihiya naman na sinang-ayunan nito. Dagdag pa ng binata na dahil sa nagawa na nilang makuha ang lahat ng mga kinakailangan, ay kailangan na nilang muling buksan ang kanilang Storm Inn. Sa isip ni Jiang Qirin na ang tatlong problema na naging sanhi ng pagkakasara ng kanilang Storm Inn. Ang kaligtasan ng lugar, ang kakulangan sa kwalifikasyon ni Wun Chan at ang patungkol sa problema ni Nam Gang-hyu, ay ngayon ay nagawa na nilang maresolba lahat, kaya naman ay masaya nitong sinabi na ngayon ay magtutungo na sila sa gobyerno, at muling ibabalik ang kanilang karapatan na magpatakbo sa kanilang Storm Inn. Sa sinabing ito naman ni Jiang Qirin ay ang lahat ay natuwa dahil sa labis na saya. Makalipas ng ilang sandali, ay habang patungo doon ang ating bida ay nagtataka naman itong napapatanong sa kanyang isip na kung anong ginagawa sa lugar na ito ng isang Imperial Supreme Cook na si Yung Hwasong, dahil sa hindi ito nalalayo sa isang dakila na pinapanatili ang kanyang posisyon sa Imperial Family, at napakapanganib para sa kanya ang maglakad-lakad sa labas ng palasyo. Dagdag pa nito na siya ay kilalang-kilala bilang ang matalik na kaibigan ng kanilang General Gong Sunwong, at malapit ito sa kanyang Crimson Dragon Cavalry Squad Executive na si Wun Hua at ni Wusang. Kaya naman ay napasabi na lamang ito na kung sakali na nandoon siya sa lugar ay makikilala siya nito doon at mabuti na lamang at wala siya sa lugar. At sa tingin niya na maswerte pa din siya sa pagkakataong iyon, ngunit sabi nito na bakit naman ito magtutungo dito, siya na hindi umaalis ng Imperial Palace kahit paimbitahan siya sa isang pagdiriwang na dinadaluhan ng napakadaming mga kilalang mga tao. Sa kabilang dako naman sa isang inn, ay sinabi ng Imperial Supreme Cook kay Wun Hua na hanggat nagtatrabaho siya sa Imperial Family, ay ang buhay niya ay laging nasa peligro kahit pa magpalit ng mga nanunungkulan.
sabi pa nito na si General Gong Sunwon ay lagi siyang nailigtas. At ngayon ay nagawa na niyang makapagbayad sa kanyang pagkakautang para sa napakadaming pabor na nagawa nito sa kanya, at masaya din siya na makakita ng mga talentadong mga tao sa ibang lugar. Dagdag pa nito na base sa kanyang nabanggit na nandito si Jiang Qirin. Na agad naman na sinang-ayunan ni Wunhua, kaya naman sabi nito na sa pagkakakita ng sitwasyon para ipatawag siya nito habang siya ay nasa Imperial Family ay sa tingin niya na ang ibang mga miyembro nito ay nagsama-sama na. Kahit na hindi na dapat niyang alamin ang bagay na iyon, ay nais pa din itong itanong sa kanya na kung ano ang nais nilang gawin. Masaya naman itong sumagot at sinabi na hindi ito patungkol sa kung ano ang nais nilang gawin, dahil sa totoo lamang ay wala naman silang gagawin na kahit na ano. Sa nangyari ay nagtataka naman itong napatanong kay Wunhua na kung ano ang ibig nitong sabihin. Sabi naman nito na ang kanilang nakatatandang kapatid sa squad ay nagpapalakad ng isang at sinusubukan na magkaroon ng isang normal na buhay. Ngunit ang mundong kanyang ginagalawan ay parang hindi nais na hayaan siya na magawa ito. Sa nangyari ay natawa naman dito ang Supreme Imperial Cook at namamangha siya dahil sa ang isang kagaya ni Jiang Qirin ay nagnanais ng magkaroon ng isang tahimik at normal na buhay. At ang kanyang ikalawang kapatid sa squad ay unti-unti nang sumisikat dahil sa pagsubok nito na matulungan si Jiang Qirin, ngunit sabi nito na mas mahirap ito kumpara sa kanyang naiisip. Sumagot naman si Wunhua at sinabi na kung ito talaga ang nais ng kanilang nakakatandang kapatid sa squad ay gagawin niya ang lahat matupad lamang ito, ang mabigyan siya ng isang tahimik at normal na buhay. Sa labas naman ng na kanilang napili ay nasa labas si Jingo na naiinip na sa paghahantay. Nang bigla naman itong napatanong na kung talaga ba naayos lamang ba na hindi nila ibabalik ang mga gold bar kay Jiang Qirin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman ay nang matapos na magawang makarating ng ating bida sa lugar ng gobyerno. Sa isip nito na nagpunta siya sa lugar na ito ng buong puso at gagamit ng puwersa kung kinakailangan. Ngunit bigla naman niyang naalala ang pakikipag-usap niya sa opisyal dito. Sabi nito sa kanya na ang batas na ito ay patungkol lamang sa muling pagbuhay ng kanilang Gold Deity Road. Dahil kung ito ay magamit sa hindi magandang paraan gamit ang mga ay labis na nakakabahala ito. Sabi nito na nagtataka siya dahil sa hindi niya naisip na magagawa niyang makuha ito ng ganun lamang kadali. Ngunit kahit ano pa man ang dahilan ay masaya siya dahil sa ganito ang kinalabasan ng lahat. Sabi pa nito na mukhang ngayong araw ay ang magandang araw upang magkaroon sila ng pagsasalo-salo. Kaya naman ang magawa na nitong makabalik sa Storm Inn at sa pagiging ayos na ng lahat ng mga pagsasaayos sa lugar, ay agad nitong sinira ang nakapaskil sa harapan ng kanilang at tinawag si Wunchan at inutusan na gawin na lamang niyang panggatong ito, na masaya naman na sinang-ayunan ng binata. Sabi pa ng ating bida dahil sa araw na ito ay iaanunsyo niya sa lahat na ang Storm Inn ay muling magpapatuloy sa kanilang pagsisilbi sa lahat. Nang mabuksan naman ng ating bida ang pintuan nito ay agad na tumambad sa kanya ang madaming taong naghahantay para sa kanilang muling pagbubukas, at sinasabi ng mga ito na naghintay sila para sa muling pagbubukas ng Storm Inn mula pa noong matapos ang cook competition. Kaya naman sa nangyari ay muling naging abala ang lahat, sa isip ng ating bida habang pinagmamasdan ang mga ito, na noon ay ang tangi lamang niyang hiniling ay ang magkaroon ng normal na buhay, ngunit ngayon ay mayroon na siyang bagong naisin sa kanyang isip, at para sa kasiyahan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya na ipinagkatiwala ang kani-kanilang mga buhay sa kanya, ay gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya sa bawat araw na mayroon pa siya. Sa kabilang banda naman sa lugar ng opisina ng gobyerno, ay tinatanong ng inspector na nagsagawa ng pagsusuri sa Storm Inn ang mataas na opisyal nito na kung bakit niya nagawa ang palagpasin na lamang ang innkeeper nito. Dahil sa ang nais na may pusara ang pagnenegosyo ng Storm Inn ay walang iba kung hindi si Lord Moon, sa isip naman ng opisyal na mukhang hindi niya dapat na ipaalam sa tanga na ito na ang patungkol dito ay may kaugnayan sa mga natitirang mga alagad ng Yuan. Nang bigla naman na malakas na bumukas ang pintuan ng opisina nito at sinasabi na ang Inspector of Sensorate ay naparito sa kanilang lugar. Sa nangyari ay bigla naman na nagulat ang dalawa, dahil sa ang Sensorate ay isang departamento na nag-iimbestiga sa mga opisyal ng gobyerno.
Ngunit nagtataka siya dahil sa ang karaniwan na gumagawa nito ay ang 7th grade inspector, ngunit bakit ang isang 4th grade inspector ang gumagawa ngayon nito? Matapos ay nagpakilala naman ang dumating at sinabi na siya ay si Baek In-won, ang kanang inspector ng Sensorate. Sabi nito na sa kasalukuyan ay dala-dala niya ang isang top secret na misyon sa utos ng kanilang kamahalan, at naparito siya upang isiwalat ang isang corruption. Matapos ay sinabi nito kay Inspector Chu Ga-pyeong na siya ay hahatulan na may sala sa pagpaparusa sa isang inosenteng negosyante ng Gold Deity Road at ang pag-abuso nito sa kanyang otoridad upang makakuha ng mga salapi, kaya naman ay agad na inutusan nito ang kanyang mga kasamahan na arestuhin ang taong nasa kanyang harapan. Sa nangyari ay agad naman itong pumalag at sinabi na sigurado siya na isa lamang itong pagkakamali. At sinabihan si Deputy Minister Jeong na ipagtanggol siya nito dahil sa ang lahat ng ibinibintang sa kanya ay pawang kasinungalingan lamang. Napasabi naman ng 4th grade official na ang isang ito ay napakaingay. Nang bigla naman itong nakawala at agad na patungo sa opisyal habang sinasabi na sa tingin niya ay mayroong pagkakamali sa prosesong ginawa, at nang makalapit ay sinabi nito na sisiguraduhin niya na makikita nito ang kung anong mali. Kaya naman ay hiniling nito na palayain na muna niya siya kahit na ngayong araw lamang, dahil sa mayroon siyang kilalang kung sino na nasa pinakamataas na posisyon, at kung kakausapin niya ito ngayon din ay may makukuha din siyang maganda para doon. Hindi naman siya pinakinggan nito at sinabi na dahil sa maingay ang isang nito ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan upang lagyan ng kung ano ang kanyang bibig upang hindi na muli pang makapagsalita. Matapos ay agad naman na sinunod ng mga ito ang iniutos sa kanila ni Lord Baek, ngunit habang ginagawa ito ay sinabihan niya ang mga ito na magsipagtigil sila dahil sa hindi nila alam kung sino ang nasa likod niya at isa itong mataas na opisyal ng gobyerno. Matapos naman ng ilang sandali ay sinabihan siya nito na kung sakaling mapatunayan ang kahit na anong ibinibintang sa kanya, ay ang lahat ng kanyang mga miyembro sa pamilya ay papaalisin sa lugar na ito at ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kukumpiskahin, dagdag pa nito na ibababa din ang katayuan nito bilang isang alipin, matapos ay binulungan siya nito at sinabi na alam niyang nakakalungkot ito para sa kanya, ngunit kailangan niyang tanggapin ito, dahil kapag dinala na siya sa interrogation room, ay magagawa na nitong mag-ingay at sumigaw hanggang sa kailanman niya naisin. Sa malayong parte naman ng syudad, sa isang lugar sa kagubatan, ay nakaalerto ang mga sundalo at kinakabahan dahil sa kanilang dala-dala. Agad naman na napansin ito ng isa sa kanilang unahan, kaya naman ay tinanong nito ang kanyang senior brother na kung ano ba talaga ang laman ng karwahe sa kanilang likudan upang makaramdam ng pagkabalisa at nervyos ang mga sundalo dito, ngunit sinagot lamang siya nito na maging siya ay hindi din ito alam. Kaya naman ay tinawag nito ang isa sa mga sundalo at tinanong na kung ano ba ang laman ng karwahe na ito, dahil sa napansin niya ang mga reaksyon ng mga sundalong kasama niya, at mukhang may kakaiba at hindi pangkaraniwan itong laman sa loob. Mahina naman itong sinagot ang tanong sa kanya at sinabi na ang nasa loob nito ay isang kriminal, dahil dito ay napasabi na lamang ang nagtanong na inakala niya na ang laman nito ay isang napakapanganib na bagay o isang halimaw. Ngunit isa lamang pala itong tao. Nang bigla naman na nagsalita ang sundalo at sinabi na hindi lamang ito isang normal na kriminal, dahil siya ang kung sino na mayroong 3 ulit na patong sa kanyang pangalan, sa talaan ng Imperial Family Surveillance Name List, sa nangyari ay nabigla naman ang 2 sa narinig nilang ito. Sabi pa ng sundalo na siya ay ang chief executive na malaki ang ginampanan sa nangyaring pag-aklas sa palasyo noong nakaraan. At siya ngayon ay iniskortan patungo sa Beijing upang personal na mahatulan ng Imperial Family. Sa isip naman ng isa na kahit sa pagkakaroon ng napakaraming mga sundalo dito bilang mga escort ay nababahala pa din sila sa sitwasyon na ito. Kaya naman ay tinanong niya ang sundalo na kung mayroon na ng napakadaming tao na nandito, kaya naman ay ano ba talaga ang kailangan nilang gawin dito. Agad naman na sumagot ang sundalo at sinabi na silang 2 ay ang tutulong sa kriminal na nasa loob upang makakain, at ang pagpapakain ng mga ito doon ay ang tangi lamang nilang gagawin. Sa nangyari ay nabigla naman ito at tinanong ang sundalo na kung totoo ba talaga ang mga sinabi nito sa kanilang 2. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.